Diyan. So yun po no yung the reason why I'm helping Pony Aldi in promoting his channel because of his sincere advocacy and helping our mga lolo't lola and those PWDs. So kaya ko na isip na isama itong si Pony Alde sa isa sa mga gusto kong reactionan ng mga vloggers, ng mga charity vlogger because of this video that I want to share to you na isa sa mga upload niya na he really deserve help from us viewers, supporters to boost yung kanyang views para po mas madagdagan yung kanyang financial support na maitutulong doon sa kanyang mga beneficiaries. And ako po ay natutuwa uh, dahil doon sa aking panawagan sa Daddy Frankie community doon sa isa sa mga generous sponsor ni Daddy Frankie napansin po yung aking video na ginawa. Dahil every video na ginagawa ko po ngayon, mapa Tekram, mapa Daddy Frankie community, and kay Pony Aldi community, sinasama ko po. Hindi, kapag kay Pony Aldi na, syempre hindi na natin i-promote. Channel niya nga, video niya nga yung re-reactionan ko. Dito sa dalawang to, talagang naglalaan po ako ng oras para i-promote yung channel ni Pony Alde. And because of this, dito sa Daddy Frankie, kakapromote ko, kakapakita ko ng YouTube channel ni Pony Alde. Ako po'y natutuwa at napansin ni Madam Jenilita Kelding yung aking video na kung saan yun nga po, ako po ay nagpo-promote ng channel ni Pony Alde. And gusto ko lang pong i-share sa inyo yung comment na ikinoment ni Ma'am Kelding sa isa sa mga content ko. So ito po yon. So ito po, si Ma'am Jenilita Kelding. Comment niya po ito doon sa isa sa mga upload ko. Doon ata ito sa yung may title na parang pinayuhan ng isang sponsor, si Ansing, parang ganon. Parang sa ganung tema yung yung title ng content ko na yun. So ito po yung naging comment ni Ma'am Kelding. Allow me to read it, hello po, ngayon lang po ako nag-comment sa inyong community channel. Natawa po ako sa inyo on how you display your reaction with the good vibes. Tapos natawa po si Ma'am Kelding. But anyway, you're mentioning the other vlogger, Pony Alde vlog. I'll try po. Titingnan ko po yung vlog niya. Bago po kasi ako dito sa YouTube at busy as always na wala akong upload. But sa Facebook po ako more active. Thanks po sa pangunawa. Diba? Ito, yes, we are not there yet, but for Ma'am Kelding to recognize yung aking video at si Mr. Pony Alde, si Mr. Pony Alde, ay malaking na po sa akin yun, achievement, partial achievement, ka nga. Dahil, sino ba ako sa community ng Daddy Frankie? Bago po ako dito, ilan pa lang po yung nagagawa kong content, pero na-recognize na po ako ng isa sa mga generous sponsor. So, ako po ay nagpapasalamat, kung sakaling makatulong si Ma'am Kelding kay Pony Alde. And hindi po kayo magsisisi kung Ma'am Kelding, kung inyo man po itong mapanood. Dahil dito po sa isi-share kong video na upload ni Pony Alde, makikita nyo po talaga yung sitwasyon ng ilan sa mga beneficiaries niya. Okay, so kay Ma'am
Kelding, salamat po at napansin niyo po yung aking munting panawagan para matulungan ang isa pa rin pong vlogger na talagang may devotions on helping our kababayan, no? Ah, kasi hindi po ako pwedeng maging charity vlogger. Choosy po ako, choosy sa mga tutulungan, no? Okay, so ito po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na talagang hindi po nakakapanghinayang mag-extend ng helping hand dito sa mga tinutulungan ni Daddy Frank, ni Pony Alde, kasi talaga pong ano ang sitwasyon din na karapat dapat na tulungan. Okay? At bago po ako pala magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. So ito po yung isa sa mga tutulungan ni Pony Alde na patatayuan niya ng bahay. Yung matanda pong yan na previous niya ng content yan at mukhang ngayon taon na to planong paggawa ng bahay. Okay, so kung gusto niyo pong malaman yung istorya ng buhay nitong si Lolo, balikan niyo po yung ibang content ni Sir Pony Alde, no? And ito lang po yung aking binigyan ng pansin kasi dito po talagang kumbaga ginagawa ng paraan ni Pony Alde kung paano pagkasyahin yung perang gagamitin para sa pagpapatayo ng bahay na to. And actually, yung lote na pagpapatayuan ng bahay ni Lolo ay parang ipinahiram sa kanya ng isa sa mga kunsihal sa barangay na yan. No? So, allow me to play the video para po mas maintindihan nyo yung kung ano man yung sinasabi ko. Hello po. Good morning. Kumusta? Saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Nalitak patod. Sa pinsan mo. Oo. Ano? Tara, tabi dito. Baka maano tayo ng Hindi ka sasakyan. kaparakan. Ha? Ikaw? Opo. Oo. Nagpunta kami kahapon, walang tao doon. Kapon. Sa bahay mo. Nandito ako eh. Hinanap ka namin dito sa plaza, wala. Tara, dito. Paligid. Mahirap. Katayuan ko. Ano ang... di ba may sinabi ka, tatayo ng bahay? Oo, mag-uumpisa na kami ngayon gumawa doon. Saan? Sa lupa ni Konsehal Jerwin. Jerwin? Kilala ka daw niya. Jerwin? Kung saan dito? Opo. Dapat ka. Doon sa may, hindi ko alam kung anong barangay. Dito sa downtown Barangay mismo. Press yung Barangay bahay Press. niya. Oo. Oo. Ay, Doon. Oo, doon tayo maggagawa ng bahay mo. Ay doon niya pupunta dito. Nandun yung pinsan ko eh. Taga doon din ang pinsan mo. Halika dito sa malilim. Oo. Oh. Daan. So, yan yung tutulungan ni Sir Pony Alde. No? Na hindi ko pa alam yung buong istorya. Pero ang gusto ko lang kasing bigyan ng punto rito is patatayuan niya ng bahay with that limited amount na nanggaling din naman sa mga sponsor. Diba? So, kaya po ganun ko na lang siya nire-recommend na panuorin kasi nga hindi ganun ka lakas yung views ng kanyang content. No? So, kung no, medyo maganda yung magiging revenue niya sa kanyang mga content, 'di ba? Kahit papaano, yung ibinigay ng mga sponsor ay pwede niyang dagdagan. Kaya lang po, kung papansinin ninyo yung mga video or yung mga upload ni Pony Alde, hindi naman po ganun kalakihan talaga yung mga views. No? Hindi nga po maabot ng mga 10K per day eh. No? So, even 5K nga po madalang. So, kaya po, ako ay tumutulong sa kanya by promoting no yung kanyang channel to help him
na ma-spread yung kanyang content, yung kanyang channel, no? Dahil nakikita ko po sa kanya yung kagustuhan yung tumulong sa ating mga kababayan. Ang problema nga lang syempre tapos sa financial support. Although mayroon din siyang mga generous na mga sponsor. No, marami din siya. But of course, ang after ko po kasi dito is yung magkaroon ng views yung kanyang mga content. No? And of course, syempre yung mga sponsor din like Ma'am Jenilita Kelding. No? Kung makakatulong, maraming salamat, di po ba? Pero mas more on boosting his views, no? Para kumbaga ganahan din lalo si Sir Pony Alde na gumawa ng mga content niya. Di mo ba? Matagal na po siyang nagba-vlog. Kasabayan po siya ni Tekram, no? Bali bilas nga ata siya ni Tekram eh. So, tinutulungan din naman sila ni Tekram sa pag-promote ng channel niya, but ako since different community, pumupunta ako kasi Marites, gala. So, since I'm reacting sa other community, why not include Pony Alde to promote his channel? And nakikita niyo naman po yung katayuan ng mga taong tinutulungan niya. Di ba katulad nito ni Lolo na mag-isa na lang to sa buhay and hindi maganda yung sitwasyon ng bahay niya kaya naisipan paggawa ni Pony Alde. And ang unang-unang naging problema is yung lupang pagtitirikan na sinagot nga nung konsehal. Di ba? So yun yung nakakatuwa dahil may isang konsehal na willing ipahiram yung part ng kanyang lupa para doon itayo yung bahay ni Lolo. So, ito po yung portion naman ng inuumpisahan ng ipagawa. Ayan mga kaponi, nandito na po tayo sa ating location po ng ating pabahay. Ng ating pang 45 na pabahay ng ating channel. Ayan, shout out So, pang 45 na. So, marami-rami na rin. So, yan po, no? Patunay po yan na marami-rami na talagang natulungan si Pony Alde. Bukod sa pagpapagawa ng bahay doon sa mga iba niyang beneficiary, meron pa po siyang tinutulungan through medications. No, may mga PWDs. No, so just check his video and kayo na po ang humusga kung bakit ko po siya pinopromote. No, dahil nakikitaan ko po siya talaga ng sincerity, no, sa pagtulong sa ating mga kababayan. kay Konsehal Jerwin Lira. Thank you po dito sa iyong pagmamalasakit kay tatay. Ayan. So, i-detail niya yung paano gagawin, anong gagawin, sino nagbigay at magkano yung pera. Layout na si Kuya Akil para sa ating munting bahay. Maliit lang po ito kapuni kasi yung ating budget lang po dito sa ating pabahay ay nasa 21,000. And marami. So, 21,000 pagkakasyahin para makabuo ng isang bahay. Di ba? So, mostly, mga light materials lang yan. Pero, hindi naman pwedeng gumamit ng pawid. Wala na masyadong pawid ata ngayon. So, coco lumber. So, yun yung mga kailangan niya. For sure, yung labor niyan, baka thank you na lang yan eh. Para na lang kay Lolo yung niya. Ang gagawin nilang paggawa dyan. Di ba? Kasi 21,000, patatayuan mo ng bahay. Siyempre, kahit pa paano, dapat yung kumbinyente sa matanda. Matanda na yun. Di ba? So, yero. Dingding, sahig. So, yun yung mga gagawin sa bahay niya. Kasi from scratch yan, zero na itatayo hanggang sa maging mukha siyang bahay. So, sa halagang 21,000. Maraming salamat kay Tita Bebelyn sa binigay niyo pong 10,000, kay Tita Virginia 6,000 at kay Tita M ng Japan 5,000. Kaya meron po tayo 21,000 na gagamitin na pondo para buo tayo ng kahit maliit na kubo lang. Importante ho, mailipat natin at maging maayos po yung tulugan niya. Gagawan natin siya ng papag at ito po
yung layout, gagawa natin din ng flooring dyan. Sisementohin natin yung loob ng bahay. Tapos, nakapamili na rin tayo ng ibang mga gagamiting So, mantakay mo, sisementohin. Kasi para nga naman hindi mahirapan yung matanda. Sa halagang 21,000. Di ba? Alam naman po natin dito sa Pilipinas kung gaano kamahal ang mga materialis na ngayon. Baka yero pa lang. Di ba? Magkano na? Dingding niya pa. So, kahit na maliit yan, yung 21,000, medyo sa tingin ko kukulangin yun. Hindi pa kasama yung labor doon. Yung mga gumagawa na yan. I don't know kung ano yung usapan nila, Sir, nila po ni Alde about sa labor ng mga gagawa. Ano pa niyan, maigi na lang, meron ng septic tank dyan na malapit. No? Kaya hindi na siya ata magpo-provide. So, kung titignan po natin, 21 is napaka-tight na budget. Now, if, di ba, maganda yung views ng channel ni Sir Pony Alde, at least mapalo ng mga 10,000 pataas in a day, yung kanyang mga views, it will boost these revenues, no, na pwede niyang itulong. Okay, alam mo naman natin, may iba pang pwedeng tumulong ng mga sponsor dyan as the progress of the house is going on, di ba? But, syempre, iba na rin talaga yung mayroong siyang aasahan na pwede niyang gamitin, which is yung kanyang magiging revenue, para maidagdag. Di po ba? Kaya nga ako po tuwang-tuwa sa naging comment ni Ma'am Kelding, if ever, di ba? Ano po sa akin yon? Kumbaga, isa po sa mga isasabi kong fulfillment sa ginagawa kong pag-promote kay Pony Alde. Okay? So, ito po yung unang materialis na gagamitin ngayon. Yan. Tapos, importante ho yung banyo. So, gawa tayo dito ng banyo. Siguro sa side. Malaki. Si Pepa nandun din, bumili ng Hardiplex. Gahanap sila. Bagong taon, bagong sigla, bagong yugto. Lakas natin ay ang magpasaya. 2026 atin to, halika na! So, yan mga kapone ang ating nagawa ngayong araw. Babalik na lang ulit tayo bukas para sa ating continuation ng paggawa. Muli, thank you sa mga kapone natin, sa mga sponsors. Siyempre, sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating mga project, thank you. So, yan po, no? Yung, yesterday. Yes, na binidyo niya at pinakita niya yung bahay. So, ang bilis din ng pagkakagawa pala. So, masusunod niyan, sisementohan na siguro yung flooring, no? And more walls para matapos na. Okay, so, kumbaga, yung 21,000, diskarte na lang, no? Para makabuo. And, maybe yung labor niyan is to follow na lang kung sakasakali yung sasahurin. Kung meron man. Kasi maybe it will take only 2 to 3 days. No? Yung banyo lang medyo magtatagal dyan kasi okay siguro sila ng Puso Negro. Hindi, ng way papunta dun sa septic tank. Kasi may septic tank na raw yan na malapit dyan. So yun po, no, yung the reason why I'm helping Pony Alde in promoting his channel. Because of his sincere, no, advocacy and helping our mga lolo't lola and those PWDs. So, sana po suportahan po natin si Pony Alde. And maraming salamat po doon sa mga naniniwala kay Pony Alde at doon po
kay Ma'am Kelding. It's my pleasure po at inyong napansin yung aking paghingi ng suporta para sa isang vlogger din na may taus-pusong kalooban, no, para tumulong sa ating mga kababayan. Alright, so hanggang dito na lamang po at maraming salamat.